Welcome home, COG family. I am Chloe and I will be your host before we begin our worship service. To all our first time worshipers, kindly comment, "Hey, first time," and we'd love to recognize you. Our C2S conference, Gather the Harvest, is also just around the corner. This will be on May 23, 8 a.m. to 4:30 p.m. So mark your calendars and make sure to be here with your whole C2S family. And registration is only for 300 pesos, inclusive of lunch. Kaya you may claim your tickets now by approaching your C2S leader or your network leader. We would also like to take this moment to recognize and thank our sponsors, starting with Heavenly Care Spa by Beth Lonzaga, Delatricia Catering and Event Design by Beth LR, Arocha's Fruit Store by Sherwin Arocha, Clean Air Refrigeration and Air Conditioning Shop by Mary Jane and Bernie Hipolito, De La Cruz Car Rental and Taxi Services by Mylene De La Cruz, Yacht Cruise Subic Bay La Banca Travel and Tours by Ira Tolentino, Yapak Culture by Wilfred Marave, Veti Store by Lisa Marave, and Yapak Cyber Cafe by Chantel Santos. Once again, thank you so much to all our sponsors and see you on May 23 for our C2S conference. And save the dates, May 20, 21, and 22 for our 3-day prayer and fasting as we prepare for our C2S conference. Come with hunger to grow deeper and for encounter. Kaya, see you there! We will also go in the streets and in the city to share Jesus to everyone. Kaya let's G in the city on May 16 at 4 p.m. And Youth Empowered Family, save the date on May 30, 5 p.m. for our gig night. Bring your tropas and friends and kita kits. Our acoustic panel project is ongoing. This is for anointed sound and excellent worship. Kaya if the Lord is touching your heart to invest in this project, you may contact us here at our Facebook page or Sister Mylene De La Cruz. And to all our lovely couples na gusto nang magpakasal, our mass wedding will be on June 27. And for further details, once more, you may contact Sister Mylene De La Cruz or Sister Beth LR. And last but surely not the least, our J12 classes enrollment is ongoing. This is open for all 11 to 15 years old and classes will start on June 7 every Sunday at 4 p.m. That's all for our announcements. Once again, I am Chloe. God bless and see you later after the service. Hallelujah! Come on! Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Oh, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Come on! Let us give praise to Jesus! Hallelujah! Oh, we praise the name! Oh, we give you praise! Hallelujah! Hallelujah! Today, amen, it's good to be back in the house of the Lord today, amen? Sino po dito yung excited ka sa presence ni Lord? Amen? Sino dito yung, Lord, I want you today? Amen? Kaya pwede mo bang sabihin sa katabi mo, kapatid, salamat kasi nandito ka. Amen po? And today, pwede mo bang hawakan yung kamay ng katabi mo? And tayo pong lahat ay mananalangin. Amen? No po kung meron kang personal na prayer, and if you want to encounter the Lord today, come on, hallelujah, just have a desire. Amen, hallelujah, we will pray to the Lord, come on.
Hallelujah. Sige po, pwede ba tayo maghawak-hawak ng kamay? Hallelujah. And ask the Lord for His presence. Hallelujah. God, today we are so excited, Panginoon, to worship Your name, Panginoon. Lord, today we are desperate to Your presence, oh God. And God, hayaan mo, Panginoon, kaming mga anak mo, naisip ka, Panginoon. Kaming mga anak mong narito, Panginoon, patuloy, Panginoon, na mananampalataya, magtitiwala, and God, pour out Your presence in this place, oh God. Lord, if there is anyone who needs healing today, Panginoon, Lord, Ikaw ang aming healer, oh God. Lord, sa mga anak mo, Panginoon, na nangailangan, Panginoon, Lord God, ng kasagutan, Panginoon, sa mga panalangin nila, Panginoon, Lord. Lord, if it is Your will, oh God, Lord, katagpuin mo kami, oh God. And God, today we are so excited to bless Your name. Lord, we will entrust to You, Panginoon, our lives, Panginoon. Lord, our future, oh God, our family, oh God, our work, oh God. Lord, magkakatiwala namin sa Iyo to, Panginoon. And God, ngayong araw na to, Panginoon, Lord, kami po ay sasamba. Kami po, Panginoon, Lord God, ay magpupuri. Kami po ay hindi mahihiyang isigaw. Itanghal ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat. Pour out Your presence. We are so excited to shout, to dance, oh God, and to rejoice in Your presence. God, we entrust everything to You today. Panginoon, we are open to You today, oh God. Lord, we bless Your name. We bless Your holy name. Lord, in all the glory and all the honor and adoration belongs to You, God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody shout aloud. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang makita ang mga kamay na yan na pumapalakpak sa Panginoon? Hallelujah. Oh, we praise the Lord. Come on. Let us praise the name of the Lord. Yeah. Yes, God. Today is a new day to give You honor and praises, oh God. Come on. And we will shout and dance for the Lord. This world is not my home. I am just passing through. Earthly treasures soon will fade, but I found my hope in You. Come on! You are the one I want, You are the one I need. This world can have it all, it can take everything. And everybody shout! Give me Jesus. Come on! Give me Jesus, the one who broke His chain and took away my shame. And there is only one for me. Come on, everybody, put your hands up together. This world is not my home. I am just passing through. Earthly treasures soon will fade, but I found my hope. Oh, You are the one, come on! You are the one I want, You are the one I need. This world can have it all, it can take everything. Shout it out! Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. And there is only one for me. Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. And there is only
kang may forever kay Lord. Amen. Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? At pwede ba nating bigyan ng wave offering ang ating Panginoon? Hallelujah. The only lasting thing is it. 'Cause you are forever, you are forever, you are the ones that I want to. Come on! 'Cause you are my treasure, you are my treasure. The only lasting thing is you. 'Cause you are forever, you are forever, you are the ones that I want to. 'Cause you are my treasure, you are my treasure. Heaven may fail, but you remain. 'Cause you are my treasure, you are my treasure. Heaven and earth will pass away. 'Cause you are forever, you are forever. And shout it out! Give me Jesus. Come on! Give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. There is only one for me. Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. There is only one for me. Pwede bang makita ang mga kamay? Come on! Oh, hallelujah! Shout it out! One more time! Pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan? Hallelujah! Today we will shout the name of the Lord! Oh, Yahweh! Oh, Yahweh! Come on! And everybody shout! Yahweh, oh, oh, oh! Everybody put your hands up! Oh, oh! Come on! Yahweh, oh, oh, oh! Whoa, whoa, oh! Yahweh, oh, oh, oh! Yahweh, oh, oh, oh! Yahweh, oh, oh, oh! Can you wave those hands? Oh, we praise your name, Yahweh. Yahweh, come on, let us sing this song for the Lord. Come on. Almighty God, we want to praise you for all that things you've done for us. You've shed your blood to take away all our sins. Pwede ba tayong sabay-sabay tatalon? Come on! Hey, hey! To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Unfailing God. Oh, we want to take you. We want to take you for your unending love. For us, your promises, they come alive more and more in our life. Come on, let us rejoice in His presence. To you be all the glory and the praise. We raise our hands, we raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you,
sa katabi mo, wag kang KJ. Amen. We will lift those hands. We will stamp our feet to the Lord. Come on. Hey. Are you ready? I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. Come on. I'm gonna shout your name. Shout Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. Everybody. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Come on. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Let us keep the shout. Come on. Yahweh, oh, oh, oh. Woo. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. 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 Yahweh. Clap those hands for the Lord. Come on. Oh, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah, God. Thank you. Thank you for your presence, oh God. Thank you for the joy in worshiping you. Lord, thank you for that excitement that we have when we come to you, oh God. And God, this is our life. Giving honor to you, giving praises to you. Hallelujah. And God, today, this is your word for us. In the book of Ephesians chapter 3, verse 20. And it says, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. How many believes na ang ating Panginoon ay able siyang gumawa ng mga nakakamanghang bagay sa ating buhay? He is able to give us hope. He is able to heal you. He is able to sustain you. And nothing is too hard for the Lord. Amen. Because God is working with us. Amen. Kaya today, oh God, Lord, we will worship you, Panginoon, Lord God. Because in your name there is power. Because in your name there is healing. Because in your name there is victory, oh God. Kaya God, today, we will give our best worship to you. No matter what our situation right now. Lord, we want to trust you. And can you raise those hands for the Lord? Hallelujah. And as we sing this song, have faith. And let your heart sing to the Lord today. You are able, oh God. You are able to do anything sa buhay namin, Panginoon. So we worship you. There is hope in your name. You are able, God. You were able. You were able. Darkness flees in your name. You have overcome. You have overcome.
Your name is victory. Come on. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name, your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Restore me with your glory, clothe me with your power, shield me with your favor, Jesus. Restore me, God. Restore me with your glory, clothe me with your power, clothe me with your power, oh, shield me with your favor, Jesus. Pwede bang itaas mo yung mga kamay na yan? Restore me with your glory, clothe me with your power, shield me with your favor, Jesus, 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 Jesus. Come on, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Whoa. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus is for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Whoa. Shout Jesus from the mountain. Come on. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, break every stronghold, so God. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And today, we will declare that Jesus is for our family. Amen po ba doon? Jesus, sa mga street na lalakaran natin, amen, mananampalataya tayo na ang mga tao na masasalubong, makakarinig ng salita ng Panginoon, ay makakakilala sa Panginoon. And today, can we raise those hands as we sing this song? Hallelujah. By faith, oh God. Hallelujah. Come on. Oh, shout Jesus. Come on. Shout Jesus from the mountain. Come on. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Yes. Claim it. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Whoa. Come on. Shout Jesus from
Whoa, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, oh, who said could not hold you, the veils tore before you. You silence the voice of sin and oh, the heavens are roaring. The heavens are roaring. Come on, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Oh, the name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. We worship you. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on, shout it out. You have no rival. You have yes. Oh, hallelujah. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Come on. What a powerful name. Oh, it's the name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sing out to God. Sing hallelujah. Victorious. Come on. We will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Sing out to God.
heads, oh God. God, we thank you because in your name there is power, oh God. There is power in your name, and that is Jesus. Hallelujah. And God, today, Lord, we want to express our worship and thanksgiving to you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Mag-glorify ka sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, and as we worship you. Lord, we thank you. We thank you because there is hope in your name. There is healing in your name. There is power in your name. There is freedom. There is rest, oh God. And God, today we thank you. Lord, sa tahanan mo lang namin ito matatagpuan. Kaya Panginoon, sa buhay na to, maunawaan namin kung gaano ka na makapangyarihan sa aming mga buhay. And as we worship you today, Panginoon, we give our all to you. We give everything that we have to you. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Ikaw yung tinataas namin. Ikaw po yung inaawitan namin. Ikaw yung pinapapurihan namin. Ikaw ang aming sinasamba sa aming mga buhay. God, we thank you for today. We thank you for what you're about to do today, oh God. Lord, we are ready for more. We are excited to your word. And we are ready, Panginoon, na mabago mo ang buhay na to para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, oh God. To you all the glory and the honor and the praises. And everybody shout aloud. Amen. God bless you. Ngayon pong umagang ito, bago po tayo dumako sa word ng Lord, sige po tayo po ay muling yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat for this wonderful time that you gather us in this place to worship you, to honor you, and to glorify your name, Panginoon. And Lord, today, as we study your word, let your word transform us, let your word correct us, let your word encourage us and empower us, Panginoon, and we can learn from it, and we will stand on your word, Panginoon. Whatever we hear from your word, help us to do it, to obey it in our life. Bless your word, Panginoon. Let your name be lifted up and glorified alone in everything we do. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So praise the Lord. At ngayong pong umagang ito, ano po ang ating pag-usapan? Ang title po ng ating message for today is The Culture of Honoring. Amen? So maganda po na mapag-usapan natin yung kultura ng honoring sa ating pong simbahan, sa ating pong pamilya. Amen? Bakit po ito kailangang pag-usapan? Kasi po ito po ay very rare na ngayon. Makikita nyo lang po ang ugali na ngayon ng isang tao sa hindi na po sa personal. Amen? Sa social media pa lang makikita mo na nawala na po minsan yung honor. Nawawala na po yung culture na honoring sa ating bansa. At minsan nangyayari na rin po yan sa loob po ng pamilya at maging sa simbahan. Nawawala na po yan. And we need to bring back this kingdom values which is honoring spirit. Amen po ba yun? Okay po ba yun? Amen? Sino po ang gusto na tayo ay i-honor? Siyempre gusto natin. Amen? Kaya po ito po pala ay hindi lang po ito basta inutos, kundi ito po ay kingdom values na dapat po ang isang mananampalataya bit-bit yung pong tinatawag na honoring spirit. Amen? Kaya po kung tayo ay Kristiyano, tayo ay mananampalataya, dapat po ay marunong po tayo nito. Hindi lang po sa salita, kundi po pati sa gawa, marunong po tayong mag-honor. Amen. Sino po dito yung pumunta ka sa church ngayon na ang desire mo, Lord, sana tamaan ako ng salita mo? Parang kukunti Amen. Di ba? Parang ang sarap ng tinatamaan. Amen. Ako po gusto ko yung tinatamaan. Kasi pag tinamaan, ibig sabihin may tinatama. Amen. Tama po, pag tinamaan ka, ibig sabihin na-determine mo sa area ng buhay mo, ito pa yung mga kailangang itama, ito pa yung mga wrong part of my life na kailangang ayusin. Amen. Kaya kaya ako po ganoon, pag nakikinig, Lord, ang aking prayer, tamaan ako para mabago yung area na yun ng buhay ko na kailangan mo pang ayusin. Amen. Kaya po, maganda po ito. Amen. Ang tanong, ikaw ba yan? Ikaw ba yan marunong na mag-honor? Amen. At alam niyo po, meron pong isang
napakagandang verse sa Bible in Ephesians chapter 6. Alam niyo po, ito pong Ephesians chapter 5, tsaka hanggang dyan po sa Ephesians chapter 6 po na yan, ito po ay letter ni Paul. Alam po yun, siya po ay nasa kulungan, most likely sa Rome po siya yan nakakulong, around 60 AD. Ito po kanyang letter na ito ay para sa mga church ng Ephesus. Amen. Sa Ephesus Church, kasi po, yung Ephesus po ay napapaligiran ng mga Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles yung time na yon, ito po yung mga worldly people, mga unbeliever. So napapalibutan po sila. So marami pong mga mananampalataya doon, ay napapalibutan ng mga pagan families. Ibig sabihin, hindi po nila alam yung kingdom values. They are not practicing honoring, they are not practicing yung pong kingdom values na nasa salita ng Panginoon. Kaya po ito po yung itinuro ni Apostle Paul. Amen? At kapag babasahin mo po yan, ito pong Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, ito po ay one of the household code. Amen? Doon po sa chapter 5, makikita nyo po doon sa mga nauna bago po mag chapter 6, paano po yung mag-asawa, tama? Sabi niya doon, husband, love your wife. Tama? Wives, sabi niya, submit to your husband. Children, ito po yung mamaya. Amen? At kung paano din po yung sa slave to master, tinuro po kung ano po yung mga household code. Amen? Para po ito po yung mga code sa isang pamilya. Amen? Kaya dito po tayo sa may chapter 6, ito po yung gusto natin pag-aralan ngayon na napakaganda, na maging kingdom values natin. Sabi niya, children, may mga anak pa po ba dito? Yung mga anak, yung may mga magulang ka pa? Pakisabi po ng amen yung may mga magulang pa. Marami pa pala. Amen? Yung iba magulang lang. Amen? Magulang lang, wala magulang. Pero, yung may mga magulang, ibig sabihin, ito po ay para sa atin. Amen? Para sa atin. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord. Wow, ang ganda po, no? So, marami bang nag-o-obey pa rin? Pastor, sometimes. Sometimes. Minsan, ganun na po, Sabi niya, bakit daw po? For this is, ulitin ko po pala, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang ganda po, At sabi niya sa verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Wow. So ito po, maganda pong i-digest po natin ito. Amen. At alam niyo po, ito pong verse na ito, hindi lang po yan about household code na binabanggit ko po kanina. Pag tinignan mo po ito pong verse na ito, ano po ang kanyang itinuturo din? Tinuturo po niya yung Christ-centered relationship. Paano ba yung Christ-centered relationship sa isang pamilya? Amen. So dyan po merong pag-obey, merong pag-honor, amen, at meron pong respeto. Amen. Yan daw po ay isang Christ-centered relationship. Amen. Na maganda po na sa ating mga buhay ay mag-manifest po ito sa atin. Makita po ito sa ating pamilya. At hindi lang po yan Christ-centered relationship. This is also order inside Christian household. So maganda po sa isang pamilya ay meron pong order. Amen. Merong order. So kapag walang order, alam niyo po, magulo. Amen. Kapag walang order, magulo. And God is a God of order. That's why Apostle Paul here is giving instruction how to have an order in our family. Amen. Kaya ayan po siya. At ano ba po pwede nating makita dyan? It is reflecting the kingdom of God in our daily life. Amen. Yung daily obedience natin, yung daily honoring natin sa mga magulang natin, nagre-reflect po pala yung kingdom of God sa buhay natin. Sabi ko po kasi itong honoring, itong obedience, these are kingdom values. Amen? Kung ito po ay kingdom values, dapat nakikita to sa mga kingdom citizen. Amen? Meron po bang mga taga-kingdom citizen dito? Yung mga anak ng Diyos, meron po ba dito magsabi ng amen? Amen? Kasi po, ito pong verse na yan, these are kingdom values that need to see in kingdom citizen. So, ayan po, kaya po kapag tinignan niyo po ito, doon po sa may verse 3, yung gusto ko pong tinuturo po ng Bible, yung pinatawag na honoring spirit. Amen. Alam niyo po yung word na honor po dito, ang ibig sabihin po niyan ay timaw. Timaw. Ano po ang ibig sabihin? To value, to esteem, to assign worth.
Amen? So kailangan po pala daw yung mga magulang, anong ginagawa? Binavalue, esteem natin sila, ina-assign yung word, nire-respeto po natin sila. Amen? Pag sinabi pong, if you honor, yung pong word na honor, it means weighty. It means meron po yung, meron pong bigat, meron pong dapat na importance na binibigay. Kasi how can you say you honor your parents if you don't give them the value? Amen? Kaya po, ayan po yan. So tignan po natin, bakit po kailangan na magawa po natin itong sinasabi, itong honoring culture na ito. The culture of honoring in our church, the culture of honoring in our family, the culture of honoring in our nation. Amen? At alam niyo po, dapat magsimula sa pamilya. Amen po ba yun? Yung kultura ng honoring magsimula sa pamilya. Kaya po yung binabasa natin yan, ano po ang pwede nating mahugot, ma-dissect po dito sa mga verse na to, ano po yung unang points natin na pwedeng makita, that honoring your parents is honoring God. Amen? Kapag ino-honor mo pala ang iyong magulang, ay ino-honor mo na rin po ang ating Panginoong Diyos. Amen. That is your one way of honoring God. Bakit po? Kasi doon po sa context dyan, sa verse 1, sabi niya, children, obey your parents in the Lord. Amen. Obey your parents in the Lord. Ano pong ibig sabihin niyan? It means you are under the authority of Christ. Amen. Sundin mo ang iyong mga magulang, i-honor mo ang iyong mga magulang, in the Lord, because you are under the authority of Christ, because the Lord is your Lord, and He commanded us to do it. Amen. When we honor our parents, we are honoring also the one who commanded it. Amen. Andiyan po ba tayo? Amen. Kaya mahirap sabihin na ino-honor kita, Lord, pero bastos ka sa magulang mo. Sabi ko kanina, sana tamaan ako, Lord. Amen? Sana tamaan tayo ng salita ng Panginoon, di ba? We cannot say we honor the Lord, but you dishonor your parents. Pwede ba yun? Amen? Mahirap po, kasi yung Diyos hindi mo nakikita, pero sinasabi mo na ino-honor mo. Yung nanay mo, yung tatay mo, araw-araw mong nakikita. Pero baka hindi po natin sila ino-honor. Because honoring your parents is honoring the Lord. Pagka ino-honor mo ang iyong mga magulang, ino-honor mo rin yung nag-utos niyan na i-honor mo sila. Alam po kaya sabi niya, children, obey your parents in the Lord, which means we are under Christ's authority. We are under God's authority dahil sinabi niya, kailangan po nating sundin. Amen? At lagi po nating tandaan sa Romans chapter 13, hindi lang po ito, it does not speaks just about the government. Amen. Hindi lang po ito sa government. Sabi sa Romans 13:1, everyone must submit to governing authorities, for all authority. Amen. Authority saan? Sa gobyerno. Authority saan? Sa pamilya. Authority saan? Sa simbahan. Ito daw po ay in-institute ng Panginoon. Sabi niya, for all authority comes from God, and those in positions of authority had been placed there by God. Amen? Kaya po yung nanay mo hindi mo pinili yan, yung tatay mo hindi mo pinili yan, ang Diyos ang namili para sa iyo yan. Amen po ba doon? Parang tahimik. Ano po? Kaya kung pinili ng Diyos para sa iyo yan, amen, maganda po na i-honor natin ang ating mga magulang. Bakit? When we honor our parents, we are honoring God because God is the one who placed them in the position of authority in our family. Amen. Our learning. Amen. Kasi po pag hindi natin ito nauunawaan, magulo po ang pamilya, mayroon pong disorder, ang pamilya when we don't understand the household code, in Christian family. Amen. I was the leader. Our learning. Amen? Kaya po yan, ang mga magulang, these are parental authority instituted by God, given to us by God, so we have to honor them. Amen? At kaya po sabi niya dito, even imperfect parents deserve respect. Why? Because God established
parental authority. Amen? Kailangan pa rin natin silang irespeto, kailangan pa rin natin silang i-honor. Bakit? Ang Lord ang naglagay sa kanila over us to become our parents. Amen po ba yun? Parang yung mga magulang ang sumasagot na. Amen? Yung mga nagmamanalay, tata, amen! Sabi Pastor, preach it! Sabi ba, sumasisigaw pa, ano po, no? So, we have to honor our parents because when we honor them, we are also honoring the Lord. Amen tayo. And secondly, mabilis lang po yung aking turo po ngayon. Amen. Second, when we honor, bakit po natin kailangan ng honoring culture? Because honoring is a command. Hindi po ito sinadjust. Hindi lang ito sinabi na, sige, baka pwede mong gawin yan. Hindi po pinapakiusapan tayo na gawin yan, kundi ito po ay kinumand ng Lord sa atin. Amen! Commandment po ng Lord yan. Amen? Kaya sabi niya po dito, honor your mother and father, which is the first commandment with promise. Ba may pangako pa? Amen? So ito po ay commandment ng Lord. At hindi lang po ito sa New Testament. Amen? Even in the Old Testament, it was also commanded. Kasama yan sa 10 Commandments. Amen? Pang ilang commandment po yan? Sa mga makahula, ay may premyo. Pupunta sa langit. Biro lang po. So ano po yung commandment na yan, kasama po yan. This is fifth commandment. The first commandment about people. Amen. Yung first 4 commandment is about God. Amen. At yung pang-5 commandment po, it is about yung ating relationship sa tao. At ang unang-una pong sinabi dito ay about sa ating mga magulang. Amen. Pang-5th commandment yan. 1 to 4, it's about God. And 5 to 10, it's all about our relationship with the people around us. Kaya nga, dinalawa na lang yan sa New Testament. Love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul. And love your neighbor as you love yourself. Amen? Andiyan po tayo. Kasi po yung 5 to 10, yan po yung mga commandment patungkol sa ating kapwa. Amen, sa 10 commandment. At ang number 1 po doon ay i-honor ang ating mga nanay at tatay. Amen. Kaya po sa Exodus, ito po yung dati pa sa Old Testament, it was also mentioned in the Old Testament, sabi, honor your father and your mother. Meron na pong commandment yan, yung binigay ng Lord kay Moses, yung 10 commandments, kasama na po yan na nakamarka doon. Amen. Kasama na po yan na ibinaba, amen, sa Israel during that time, and I believe until today for us. Amen, because inulit po ito ni Apostle Paul sa Ephesians, amen, for us to have our household code in our family. Amen, I believe we need to still do this today. Amen. At alam niyo po ba, yung Old Testament, mabigat ang kaparusahan ng hindi po nag-honor sa magulang. Amen. Andiyan po tayo? Kapag hindi nag-honor sa magulang, ano po sabi? Exodus 20 po yan, okay? Tatalon po tayo sa Exodus 21. Medyo magkadikit lang. At sabi niya, and he who curses his father or his mother shall surely what? Siguradong siya, surely what? Pakilakas po siya, surely? Grabe, buti buhay ka pa ngayon. Amen? Hallelujah, amen? Buhay ka pa, amen? Alam niyo po yung Old Testament, kapag ikaw, dishonor mo, sinumpa mo ang iyong nanay at tatay, anong gagawin daw sa'yo? Kamatayan po ang parusahan niya. Amen? Ganun kabigat ang salita ng Panginoon. Pag sinabi niya ito, i-honor mo ang iyong mga magulang, kailangan po marunong tayo talagang mag-honor. Ngayon, minsan takot na yung mga nanay sa anak. Amen? Takot na yung nanay sa anak, takot na yung mga tatay. Amen? Baligtad na ang nangyayari. Kailangan yung anak na ang masunod. Hindi po yun ang order ng Biblia. Amen? Kaya po sa mga magulang, ay sa mga anak, mahalin po natin ang ating mga magulang. I-honor po natin sila. Amen? Huwag lang po tuwing Mother's Day. Amen? Pag Mother's Day, grabe, papost-post ka pa sa Facebook, di ba? Kung gaano mo kamahal si nanay, o gaano mo siya na-appreciate. Pero yung 364 days, pasaway ka naman.
Di ba? Kaya yung nanay mo gusto kang batukan eh, di ba? Ang ganda ng post mo sa Facebook, pero sa totoong buhay, pasaway ka. Amen? Kaya po dapat, hindi lang po ito ginagawa, hindi lang po natin ito ginagawa sa tuwing Mother's Day, yung pag-o-honor, ito po ay command. Amen? Command po yan. At alam niyo po ba, na hindi lang po sa magulang, hindi lang po sa magulang yung may command na i-honor natin, even po sa pamilya, sa kasal, sa mag-asawa. Amen. Sa mag-asawa po, meron po akong nakita sa may Hebrews 13:4, sabi niya, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. Kung ikaw daw po ay kasal, maging tapat ka dyan. Why? Because God will surely judge people who are immoral in those who commit adultery. Amen. Kaya po, kung ikaw ay merong kasawa, kung ikaw ay merong kabiyak, maging faithful ka dyan. I-honor mo ang iyong pagsasama. I-honor mo ang iyong marriage. Amen? Ibig sabihin, huwag mong pakialaman ang hindi sa'yo. Amen po ba yun? Amen. Hallelujah. And lastly, I will end with this. Amen. Ano pa po ba ang pwede nating makuha dito po sa culture of honoring? Kung honoring ay command, ang honoring po, ito po ay command sa atin, ang honoring ay ino-honor natin ang ating Panginoon. At ang honoring, ito po maganda, bakit po ang honoring ay meron pong pagpapala. Amen? Sino pong gusto ng pagpapala? Naku, diyan kayo mabilis eh. Mabilis kayo sa pagpapala, pero sa pagsunod hindi. Amen? So, ang honoring ay meron pong bumubukas ang langit sa atin ito eh. Amen. Kapag ang kingdom culture ay ginagawa pala ng isang mananampalataya, ay ang langit ay bumubukas, ang pagpapala ay dumadaloy. Amen. Kaya po, sa magulang, may pagpapala. Ang Diyos, kapag in-honor mo ang Diyos, sino po dito ang nag-honor kay Lord? When you honor the Lord, amen, may blessing. Tama po ba? Yan po ay binanggit niya, amen, in Proverbs. Gusto ko lang po munang daanan to. In Proverbs 3, Verse 9 to 10, sabi niya, honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Amen. Pinagpala ka ng Panginoon, bless ka ng Panginoon. Ang Panginoon, i-honor mo siya sa binigay niya sa iyo, sa increase mo. Amen. Nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, pinagpala ka, in-increase ka. At sabi ng Bible, i-honor mo daw ang Panginoon dyan. Amen. Ito sa financial na bagay, ang tinutukoy po dyan, ino-honor natin ang Lord. Tama po ba? Ino-honor ba natin ang Lord? Parang mahina. Amen. At alam nyo, pag in-honor mo pala ang Panginoon, ano sasabi niya sa verse 10? So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Amen. So, meron pong pagpapala. So your barns will be filled, sabi, with plenty, and your vats will overflow with new wine. Dati po, wala pang bank account. Dati wala pa pong mga bangko. Amen. Ang kanila pong barns, yun po yung lalagyanan ng kanilang mga ani. Yun po yung kanilang parang bank account. Amen. Pinagpapala ng Panginoon. Inonor mo ang Panginoon sa yung pinansyal na buhay. Bless ka ng Lord. At sabi ng Lord, siya daw po ang magpupuno palalo ng ating mga sisidlan. Amen. Ito, saan po yan? Sa pinansyal na buhay. Sa pinansyal na aspect, i-honor mo ang Diyos. Pambihira, yung honoring may blessing eh. Amen. Ang Lord ang magbe-bless sa atin. Sa pag-honor sa magulang, ano ba ang pagpapala? Sabi niya, if you honor your father and mother, ano po ang sabi ng Bible? Things will what? Things will go well for you. Sino po ang gusto niyan? Amen. Things will go well for you. Magiging maayos daw po yung takbo ng iyong buhay. Amen? At alam niyo po sa Old Testament, yung sinabi yan sa Exodus, ang ibig sabihin po ng things will go well for you, ito po ay covenant blessing. Ang Diyos ang nagko-covenant sa kanila, marunong kang mag-honor sa magulang mo. Amen? May covenant ako ng pagpapala sa iyo. Amen? Meron akong covenant blessing sa iyo that I will bless your life. Yan po ang pangako ng Panginoon kasi yan po ang commandment na may nakadikit na blessing, na pangako, na pag sinunod mo, amen, meron pong nakadikit na blessing. Amen. This is the first commandment, with a promise. Ano yung promise na yon? Things will go well for you. Amen.
At hindi lang po yan, ano pa po ba yung things will go well for you? Sabi niya, ito po yung stability in the land. Amen. Ibig sabihin, kahit na may famine, kahit na may unos, kahit na may pagsubok, amen, hindi ka maaapektuhan. Bakit? Kasi you have this covenant blessing you. Things will go well for you if you honor your parents. Amen. Covenant blessing. Yan po yung, when you study the Old Testament, amen, yung sinabi po yan sa Deuteronomy 20, this is what it means by that. Things will go well with you. Amen. At hindi lang po yan, ano ba po? Prosperity and peace in Israel. Yan po yan. At I believe ito pong promise yan sa Old Testament, we can also experience it in our life today if we follow this principle of honoring in our life. Amen. Kailangan marunong mag-honor ang anak sa kanyang mga magulang. Amen. Things will go well. Things will go well with you. Amen. At hindi lang po yan, meron pa po palang kadugtong. Ano sabi niya? And you will have, ano po? And you will have a long life on the earth. Wow. Amen. Sino pong gustong humaba ang buhay? Amen. Hindi po yung kumain kayo ng gulay. Amen. Di ba minsan yan, kumain ka ng gulay, kumain ka lang, ang daming pinapakain. Amen. Pero hindi naman biblical. Amen. Yung iba, kumain na lahat. Di ba? Dami nang naupos. Kumain ka ng pansit. Di ba? Para humaba yung buhay mo. Grabe, lumaki na yung tiyan. Ayun, napabilis yung pagkamatay sa kakakain. Amen. Pero alam niyo po, ano ang biblical na pampahaba ng buhay? Ano ang biblical na pampahaba ng buhay? I-honor mo ang iyong magulang. Amen. I-honor mo ang iyong mga magulang. I don't know how we can connect it to our physical body, but it is the word of the Lord. Amen. It is the word of the Lord. Amen. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, ano ang gagawin ko? I-honor ko ang aking mga magulang. Amen po ba yun? Amen. Ayan po, alam niyo po sa Japan, hindi naman sila Christian nation. Tama po? Hindi sila Christian nation, hindi naman po sila mga Kristiyano doon. Amen. Pero they know how to honor their parents. They have high regard to their parents. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga magulang. Kita niyo po yung mga edad ng tao doon, 100, 120 years. Yun po ang, yung umaabot ng ganong katatanda. Ang lifespan ng mga tao po doon ay 90 years. Yun po yung average. 90 years old, grabe ano. Kaya kapag 60 ka doon, binata ka pa lang. Amen, parang ka pa lang. Parang nasa peak ka pa lang. Amen, dito, na po, senior na. Amen, doon po, malakas pa yun. Amen, hindi po natin alam, pero sinabi ng Bible, if you honor your father and mother, you will live long in the land. Amen, pampahaba ng buhay. Amen. Kaya ang ganda po ng principle ng Bible. Amen. Kaya po, yan po, on the contrary, paano kung hindi mo inonor ang iyong mga magulang? May sinasabi din po ang Bible patungkol dyan. Sabi niya in Proverbs 20:20, whoever curses, ibig sabihin you are not honoring your parents, whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in deep darkness. Amen. Kung yung anak na sumunod na nag-honor sa magulang, he will live long, he will live well in the land. Maganda yung kanyang kilalalagyan. Yung hindi naman daw po, sabi, his lamp will put out in deep darkness. Ibig sabihin po yan, madilim yung kanyang buhay. Amen. Hindi niya malalaman yung kanyang purpose sa buhay. Hirap siya na makatagpo, amen, ng kaliwanagan. Because his lamp will put out in deep darkness. Amen. Yan po ang nangyayari sa isang tao na hindi daw po marunong mag-honor sa kanyang nanay. Amen. Specifically, sa kanyang nanay. Amen. Andiyan po ba tayo? Kaya po ngayong Mother's Day, sana hindi lang tuwing Mother's Day natin gagawin yung pag-honor sa kanila, kundi po every day of our life. Amen po ba yun? Amen. Kaya po gusto ko po sabihin sa atin that honor your mother while His presence is still in your life. Amen. I-honor natin sila habang buhay pa, habang naririnig pa, habang kaya pa habang nararamdaman pa nila.
yung appreciation natin sa kanila. Amen. Habang kaya pa, kasi pagpatay na, kahit anong iyak mo, kahit anong sigaw mo, wala na, hindi na marinig eh. Sana sinabi mo yung malakas pa. Sayang, huli na. Amen. Kaya po, while they're still alive, let's honor our mother, let's honor our father. Amen. Kaya po, blessed po tayo dahil meron pa tayong mga nanay at tatay. Kaya sana yung time na nalalabi, hindi na po kung ikaw po ay nasa may edad na at buhay pa yung nanay mo, pambihira, pinagpala ka. Bakit? Ano po, meron ka pang time, maraming time na i-appreciate sila. At sana wag mong titipirin yan. Wag mong pagdadamot sa kanila yan. Kasi you will never know kung hanggang kailan pa sila nandiyan dyan. Amen? Kaya ano po ang ating gagawin? We need to honor them. Amen? Honor them by loving them. Amen? Express mo yung pagmamahal. Sino po dito yung nagsasabi po ng I love you sa kanyang mga magulang? Amen? Ano po no? Iilan na lang. Nahihiya na yung iba. Amen? Minsan nagsasabi tayo na, Alay, mahal ka namin. Tay, mahal ka namin. Di ba kapag nasa kabaong na, paano ka pa maririnig? Sana sinabi mo yung buhay pa. Amen? Sana sinabi mo yung buhay pa para naramdaman man lang yung nanay mo, ng tatay mo. Amen? Kasi pag patay na, ang bihira. Kahit anong sigaw mo, magwawala ka dyan, hindi na maririnig. It's too late, kapatid. Amen? Kaya honor them by loving them. Amen? Express your love. Amen? Honor them by appreciating them. Amen? I-appreciate po natin sila. Habang buhay pa, salamatan mo. Alam niyo po yung mga magulang, lalo sa nanay, ang daming sakripisyo niyan. Amen? Ang daming sakripisyo niyan. Matandaan ko po yung aking nanay, yung nabubuhay pa po yung aking nanay ay pag nag-aaral po ako sa Kulumban, papasok ako dito, sa Iba po kami, taga-Iba, Sambales kami. Yung aking nanay, nasa karamdaman na, po siya, may sakit na, grabe yung kanyang pambili ng gamot, pambili po ng kanyang pagkain, ibibigay pa sa akin. Pagpupunta ako ng Olongapo para mag-aral, budukot pa yan, papaalam ako, alis na ako. Amen. Hindi papasabi sa tatay ko, hindi papasabi sa mga kapatid ko. Amen. Siya na yung may sakit. Siya na po yung nangangailangan ng pera. Pero ano pa rin ginagawa? Nagbibigay pa rin ang magulang. Amen. Kaya when was the last time you appreciate your parents for all their sacrifices? Amen. Ang ibang mga magulang dito, grabe, tinawid tayo sa hirap. Amen. Tinawid tayo, naglalabada yan, kung kani-kanino namamasukan, kung kani-kanino nagpapaalila. Para Para may ipakain sa atin, para may pampaaral sa atin. Kaya sana, hindi natin makalimutan yung mga sakripisyo ng ating mga magulang. Amen. Habang buhay pa, habang kaya pa, appreciate them. Amen. Paano ko pa sila ma-appreciate? Bless them. Amen. By blessing them. Pinagpala ka ng Panginoon, may trabaho ka, wag naman puro sa'yo. Amen. Alam niyo, kapag ang advice ko sa mga kabataan, pag kayo ay nakatapos ng pag-aaral at nagkatrabaho, ang una niyong bawian yung magulang nyo. Bawian nyo yung magulang nyo. Tulungan nyo muna sila. Amen. Bago yung sarili mo, bago ka magpamilya, tulungan mo muna yung magulang mo. Kasi nagpakahirap sa'yo yan. Kung ano ka ngayon, you will never reach who you are today because of your parents. Kahit ano pa yan, kahit na hindi ka nila tulungan, yung pagpapalaki pa lang sa'yo nung maliit ka, that is more than enough. Amen? Kaya po, bless them. Bless them. Huwag mong tipirin. Huwag mong tipirin ang yung nanay, ang yung tatay. Kasi habang buhay pa sila, nararamdam naman na nila yung kanilang pagtsatsaga, pagsasakripisyo sa'yo ay nagkaroon ng bunga. Ay nagkaroon ng kaayusan sa buhay mo. Amen? Kaya bless them. Pagpalain natin sila, tulungan natin sila. Amen? And ano pa po, paano pa natin sila may honor? By spending time with them. Amen po ba yun? Honor them by loves. Kailangan maramdaman yung loves. Amen?
Hallelujah. Kaya po, spending time with your parents. Alam niyo po, ako po dito po ako minsan nahihirapan kasi po ang aking tatay na lang po ang meron ako nasa iba. Sabi ko, nahihirapan ako. Ano po, mag-spend ng time, kaya minsan sa video call, doon na lang po kami lagi nag-uusap. Amen. Minsan kapag wala nang pakinabang sa atin yung mga magulang natin, nakakalimutan na natin mag-spend ng time sa kanila. Amen. We are busy doing things. We are busy to our work, to our business, to our job. We are busy to our own family. Sana kahit papano, kahit na once a week, kahit na papano, yes, may pamilya ka na, pero sana si nanay, si tatay, mag-spend ka pa rin ng time sa kanila. Amen. Habang buhay pa sila, habang nandiyan pa sila. Bakit? Pag wala na, tapos na, hindi na po marami yung kanilang oras, hindi na marami yung kanilang panahon, amen, para po sa atin. Kaya habang buhay pa, honor them. Amen po ba yun? Amen. Ang tanong, when was the last time you honor your parents? When was the last time you honor your mother? Amen. Ngayong Mother's Day, sana sulitin mo yan, itodo mo na yan. Amen. Kaya po kayo, blessed po ang may mga nanay pa. Ako po, sabi ko nga ako, second year college, yung nawalan po ako ng nanay. Yung aking pong nanay, ay habang nag-aaral po ako dito, nasa ospital siya, tinakbo sa ospital, sabi, tumawag po sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, kuya, uwi ka na. Sabi niya, bakit? Si mama dadalhin sa ospital. May sakit. At alam niyo po, hindi po ako umuwi kaagad. Ano po, nakakalungkot eh. Dahil nag-aaral ako, sabi ko, sige, sa weekend na lang, tapusin ko muna yung school ko. At alam niyo po, pagdating noon, Friday night, dumating po kami Friday night, tapusin muna yung school. I think by Tuesday or Wednesday, tumawag po sa akin yung kapatid ko. At yung pinapauwi na po, hindi pa ako agad umuwi. At yung Friday night, yung doon na po kaming lahat, yung ate ko ando doon na, alam niyo po, Sabado, ng madaling araw, doon na po namatay yung aking nanay. Siguro hinihintay na lang pala kami. Amen, hintay niya na lang marinig yung boses ng mga anak niya na nandoon sa paligid niya. And he about to give up. Amen. Kaya sabi ko, naku, hindi na ako narinig. Hindi na ako narinig ni mama. Sayang. Ano po, no? Nilalaban pa niya yung time na yon para po mapakinggan niya siguro na napapalibutan pa kami. Napapalibutan pa siya ng kanyang mga anak. Kaya po tayo, kung buhay pa yung nanay natin, we honor them. Amen? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Sino po dito yung mabuti sa atin ng Panginoon dahil binigyan tayo ng magulang? Amen. Binigyan tayo ng ating mga nanay. Amen. And today we want to honor the Lord today, through these mothers. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil po meron pa tayong mga magulang at mamaya, lalapitan natin sila. We will appreciate them, we will honor them, we will love these people. Amen. But for now, can we sing this song for the Lord as we thank the Lord for giving us mothers, for giving us these wonderful people, wonderful parents na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kay buti mo sa akin, ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
Yes, God. luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman sa buhay ko tapat. Come on, thank the Lord. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Come on, thank the Lord. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman sa buhay ko tapat. Napakabuti mo. Come on, thank the Lord right now. With our life, with our parents. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman sa buhay ko. Hallelujah. Lord, we thank you for these wonderful parents that you've given to us, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng mga magulang na nag-alaga sa amin, nag-aruga sa amin, nagmahal sa amin, nagsakripisyo para sa amin, Panginoong Diyos. Nagpakahirap para sa amin. Kaya Lord, today, this wonderful day, Panginoon, of Mother's Day, we want to honor these people, Panginoong Diyos. Kaya ngayong umagang ito, hindi kami mahihiya, hindi namin papalampasin yung araw na ito nang hindi namin sila honor, hindi namin sila na-appreciate. Amen. Kaya po ngayong umagang ito, kung meron pong mga anak na andito ang iyong nanay, amen, pwede po ba natin silang lapitan? Can we appreciate them? Can we say I love you to them? Can we honor them right now? Habang buhay pa, habang kaya pa. Amen. That's why if your mother is here, amen. Sige po, pwede po tayo lumapit. Kung mga naman natin dito, your mother is here, you can go down. Amen. And say this to them. Hallelujah. Thank them. Honor them. Appreciate them. Hallelujah. Oh, yes, God. Sige, habang buhay pa. Habang naririnig pa nila. Yes. Yes. Oh. Thank you, Lord God. Salamat sa'yo. Sige po, yung mga nagmi-ministry, kung andito yung nanay ninyo, bitawan nyo muna yan, nakita nyo muna. Hallelujah. Oh, God. Salamat sa'yo. Thank you, Lord. Ibigay mo ang Oh, Lord, we appreciate these people, Lord God, in our lives. sa Panginoon. Oh,
Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Yes, Lord! Come on, go with them! If you can pray for them, if you can hug them, amen. Sige po, lapitan natin. Yes, yes, Lord. Sa Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah. Pwede ko po bang tawagin yung mga nanay? Lahat po ng mga nanay, pwede mo ba tayo pumunta dito sa harapan? We want to pray for you. Amen. Sige po, dito po tayo yung mga nanay natin. Wow. Praise the Lord. Huwag po tayo mahiya. Come on. Just come here in front. We want to pray for you, and we have a small token to all the mothers today. Praise the Lord. Sige po, harap po tayo sa congregation. Praise the Lord. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Daming nanay pala, no? Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Grabe, halos kalahati pala ng umaten, puro nanay. Binigay mo ang buhay mo Praise. sa Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah. Ngayong umaga po ito, amen, gusto po naming pasalamatan ng mga nanay, amen, mga ilaw ng tahanan, amen, maraming salamat po for your life. Saludo po kami sa lahat ng mga kananayan. Salamat po sa inyong mga sakripisyo, salamat sa inyong mga pagpapagal, salamat po sa inyong pagmamahal, amen, para po ang mga anak, ay maalagaan at lumaki ng maayos, amen. Kaya po ngayong pong umagang ito, before we will pray for you, amen, meron po kaming small token sa mga nanay. Pwede po ba natin ibigay na yan? Amen, ito po. Gusto po namin kayong bigyan ng notebook. At hindi po yan listahan ng utang, okay? Pang devotion daw po yan. Amen. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Buhay mo sa Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. May picture ba tayo niyan? Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo. Praise the Lord. Muli po, we appreciate all the mothers.
Amen. Maraming salamat po sa inyong buhay at nawa po pagpalain pa kayo ng Panginoon at sana all, ano po, merong, ano po, at bago po tayo bumalik, gusto ko pong ipanalangin ang nanay ng aming bahay, ano po, si Pastora Jackie, para po ipag-pray ang lahat ng kananayan na narito ngayon. Ayan. So, praise the Lord. Kala ko kami pagpipray, ako pala magpipray. Amen. Ayan. Salamat po sa buhay ng ating mga kananayan. Sige po, extend natin yung kamay natin sa kanila. Sige po, let's pray for them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, maraming salamat po sa buhay ng mga kananayang ito, Panginoon. Lord, nakikita mo ang bawat sakripisyo nila. Nakikita mo ang bawat mga pagod, puyat, Panginoon. Pero despite, Lord, ng mga sacrifices, ng mga pagod na yun, Lord, higit na mas nangingibabaw yung pag-ibig sa puso ng mga kananayan na ito. Salamat, Lord. It is a privilege, Panginoon, na tinawag mo ang bawat isa sa amin bilang maging mga nanay ng aming mga anak, Panginoon. At Lord, nare-reflect namin yung unconditional love na nagmumula po sa inyo sa aming mga pamilya. Lord, I pray for this women of yours, God, na continue to sustain each one of us ng iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy na mag-umapaw ang pag-ibig mo sa aming mga puso para sa aming pamilya at even sa mga tao po sa paligid namin. Lord, dalangin ko ang patuloy na kalakasan sa kanilang mga buhay, Panginoon, pang araw-araw, Lord God, na pag-iingat, araw-araw na sustenance, Panginoon, because Lord, alam namin na tinawag mo kami for this to be mothers, Panginoon, sa aming mga anak at bilang mga ilaw ng tahanan sa aming pamilya. Tunay, Lord, na dalangin ko na ang bawat isa sa amin, God, ay patuloy din po na unahin ka sa aming mga buhay at patuloy na isik ka namin, Lord God, at maging magandang halimbawa kami sa aming pamilya, sa aming mga anak, oh God, na ang bawat isa sa amin ay sumasamba sa inyo, nagpupuri sa inyo, naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko, ganun din ang pagpapala sa buhay ng mga anak mong ito. At alam mo, Lord, ang laman ng aming mga puso. Alam mo, Lord, yung mga dinidesire namin. Alam mo, Lord, na ninanais namin palagi ang pinakamabuti at pinakamainam para sa aming pamilya. Kaya, Lord, I pray, God, that you just grant the desires of our hearts according to your will. Let it be granted. Let it happen, Lord God. At maraming salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, punuin mo ang puso ng mga anak mo ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa inyo na kailanman ay hindi mananakaw ng kahit na sino, God. Yeah, Lord, maraming salamat muli sa araw nito, Panginoon. We celebrate the lives of these mothers, oh God. May you bless them, Lord God, beyond measure. Your protection be upon them, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Indeed, that God is moving in our lives and His word touched many. So you may share your takeaways below or to your Sita S family. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. Your COG Subic family would also love to pray for you. Kaya for your prayer request, don't hesitate to send them to us. Thank you so much for joining us today. Once again, I am Chloe. God bless and happy Mother's Day.